So guys, ito yung boundary ng Antique at saka Iloilo. So sa part na to is Antique at pag-apak naman namin dyan sa kabila is part na yan ng Iloilo. Tara na, biyahe nagsimula na, mga pangarap ating abutin pa. With Jel and G, exploring places new. Gala Goals PH, it's me and you. Sa bawat kanto, may kwentong nag-aabang. Ating adventure, walang katapusan. Gala Goals PH, let's reach for the sky. Gala Goals PH, watch us fly. Hey guys, good morning. Here we are at Rose Travelers Inn. So time check, it's 6:08 in the morning. So in a little while is aalis na kami pa uwing Aklan. So ikot ko na lang muna yung itsura ng pinagstayan namin kasi hindi ako ikot dito kahapon eh. Ito pala yung parang mini balcony nila dito. Pwede kayong kape rito, mag-chill night or magpahinga. Maganda rin dito yung view. Makikita nyo din yan. Kalsada na yan. At ito na yung palabas ng main road ng Antique. So, yan na muna guys. At mag-aayos na kami at aalis na. See you guys in a while. May free water refill dito sa each floors. So, kumuha kami ng babaunin namin sa daan. Siyempre, para kalas tayo sa tubig. 50 pesos itong dalawa sa tindahan eh, di ba? Budget trip to eh. Okay. Okay, here we are rolling. Time check, it's 6:23 in the morning and we are here at Municipal Hall of San Jose de Buenavista. May parang landmark ito, may nakasulat or signage na the heart of Antique, San Jose de Buenavista. This is along Representative Salazar Street. Uy, linggo, araw ng linggo. May mga nagsisimba at ayan na nga yung church bells. Yan guys, malapad yung mga kalsada nila rito. Meron doong sikat rin na mall na marami rin matatagpuan yan sa pool ng Bisaya sa Mindanao. Yung Gaisano Grand Mall at saka yung Gaisano Capital. So diretso lang natin. Nasa Governor Pullion Street pa rin tayo and kung makikita nyo, may isa pa rin sikat na mall rito na nationwide rin ito makikita, yung Robinson's Mall. Yan. Diba? Halos kapareho na rin ito ng Rojas City tsaka actually parang mas malaki pa nga yung area nito kumpara sa Rojas eh. Not sure lang ha, yung mga taga Rojas at saka Antique, just comment down below kung ano yung mas malaki. Nandito tayo ngayon sa Barangay Malandog, Hamtic, Antique. At kung makikita nyo dito sa likuran ko, may mga malalaking estatwa. Ayan. So 15-foot tall yan na mga statues nila ng mga 10 Bornean datus na pumunta dito sa Panay Island. So, yung mga datong yan, ang nakipag-barter sa mga ninunong ita noon natin, may mga pangalan dito eh. So, halimbawa, ito si Dato Sumakwel. Ito naman si Dato Puti. Uy, may aso oh. Si Dato Balinsusa. Ayan, may mga sari-sari silang pangalan. So, ayan sila. Ang lalaki. 15-foot tall yan guys. So, nasa Barangay Malandog tayo ng Hamtic, Antique. Isa rin itong tourist spots dito sa
probinsyang to. So, makikita nyo naman dito sa gilid is may mga daungan ng bangka, mga fishing boat eh. Kung makikita nyo may mga lamang banyera, thermo chest na ginagamit nila sa pangingisda. Ayan. Punta kayo dito guys. Maganda yung lugar. Historic at monumental yung mga naka-display ditong mga statwa. Okay guys, nandito tayo ngayon sa crossing. Etong daan to is papuntang Tobias Fournier or yung mga papuntang Anini. At ito namang nasa kaliwa ko, yung papuntang Iloilo City. Okay, tara! Nandito ngayon tayo sa boundary ng Antique at saka Iloilo. Yan. Yung part na yan is Antique na paglagpas mo na yan. Dito naman sa kabila is part na ng Iloilo. Particularly, sakop na ito ng San Joaquin. Nandito na tayo ngayon sa may National Highway ng San Joaquin. So, coastline area to. Pag makikita nyo dyan sa gilid natin, no, may mga puno ng kawayan eh. Pero dagat na yan guys. Tingnan nyo naman yung ayan. Mahaba-haba rin to. So, we are heading now to Iloilo. So, time check, it's 8 o'clock in the morning. Okay guys, andito kami ngayon sa Miagao, Iloilo. Stop over muna para mag-almusal. Time check, it's 8:55 in the morning. Bibili kami ngayon ng kape, kasama ko, at saka siguro magbo-burger na lang para madali. Then after nito, puntahan natin yung Miagao Church na nasa kabila after ng breakfast natin. So ito na guys, dumating na yung order naming cheeseburger, buy one take one, 50 pesos. Saka bumili rin kami ng kape, 3-in-1, 15 pesos. Saka 10 pesos yung black coffee. Tikman natin tong burger. Kasi ang sabi, itong Angel's Burger is yung unang kagat, masarap lahat, di ba? Unang kagat, ang sarap. O sige, ayan, ubusin lang namin ito para diretso na kami ng Miagao Church. So ito guys, yung Miagao Church. May misa pa eh. Siguro after ng mass, try natin kung makapag-ikot tayo dun sa loob. By the meantime, may nakita kami ditong kainan. Parang sa mga street food lang yung Japanese cakeways, 15 pesos each. Kaya kumuha kami ng cheesy at saka isang Nutella flavored na Japanese cakeway. Niluluto pa lang siya ngayon. Ayan o. Niluluto siya ni ate. Ito na guys, yung nilutong Japanese cake. Sarap eh. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa compound ng Santo Tomas de Villanueva Parish Church, or mas kilala siya sa tawag na Miagao Church. Kasama ito sa naging list ng UNESCO World Heritage List sa mga Baroque churches na nandito sa Pilipinas na ginawa noong sa panahon ng Kastila. So, kung mapapansin nyo guys, ikot ko yung camera. Yung tower niya is hindi yan pantay. Doon kung titignan mo dito sa harapan is halos magkasing taas siya. Pero kung mapapansin nyo dito sa bandang kanan ko is 3 stories yung taas niyan. Yung bell is nasa 3rd story habang yung sa kabila naman is nasa ika-4 na palapag o yung sa 4th story. Yung purpose niyan is nagsiserve rin yan na bilang isang
watchtower para sa mga pirata noong panahon ng Kastila. Okay guys, kung mapapansin nyo sa harap ng simbahan ay merong nakaukit dyan, tinatawag nilang Tree of Life. Kasi yan si Saint Christopher na habang kalong-kalong niya yung baby Jesus. Ito may nakasulat, sabi, Mayagaw Church, Philippines Historical Committee 1963. Itong simbahan ay ginawa noong 1787 sa pamamahala ni Fray Francisco M. Gonzales. Ayan, medyo mainit na guys, hindi na kaya ng, ng balat. Iikot muna natin to para may idea kayo kung ano yung nasa libot nito. Ito yung gilid niya. Yan, built yan ng adobe, pinaghalong adobe, limestone, tsaka corals. So, 1.5 meters daw yung kapal niyan. So, kung mapapansin nyo, sa katagal-tagalan ng panahon, nakatayo pa rin itong simbahan ko. So, 1.5 thick. So, it is designed to withstand earthquake. So, it proves that the architectural design of this church withstand earthquake and stands through time. Yan. Sabi dito, sobra na, tama na, ikulong na. Huwag kang magnakaw. Ikapitong utos, Exodus 20 verse 15. Okay, balik na tayo sa motor. Medyo mainit na. At didiretso na tayo ng Iloilo. Nandito pala yung Mayagaw Municipal Hall nila, oh. Okay, approaching na tayo dito sa tulay ng Gimbal. Nakasulat, Our little hometown, the town of the rising sun and suns. Sun and suns make sense. So time check, it's 10:06 in the morning. Medyo natagalan kami dun sa Mayagaw. Medyo na-mesmerize kasi kami sa ganda ng church eh. Saan ka ba naman nakakita ng design na ganon? Yung dalawang bell tower niya is hindi magkapantay, pero pag tinignan mo sa harapan is parang may illusion na magkasing taas lang yung dalawa, di ba? Smart talaga ng mga ninuno natin, especially yung mga designs na gawang Kastila noon. So anyway guys, after nitong Gimbal is Tigbawan na at saka Kokon, at saka we are heading to Molo. Siguro we will stop by at Molo Church at saka yung the mansion ng Molo. Okay, we will see you guys in a few minutes. Oho! Tingnan nyo guys, yung signage dito. Ganon din sa may tulay nila. So parang ito na yung pinaka-main nila. Gimbal again. Sabi, our little hometown, the town of the rising sun and suns. Ganda oh. Wow, may sun talaga. Ganda talaga ng lugar na to. Eh, tinatawag pa nga dito yung the Vanishing Mansion ba yun? Kaso, medyo tapos na kami sa oras eh. Yung mga taga-Gimbal dyan, please write down your comment down below kung saan namin matatagpuan yung Vanishing Mansion na yan eh. Baka sa mga susunod namin na mga vlog eh magkaroon tayo ng pagkakataon na may feature yan dito sa aming channel. Well, see you guys again. We will see you at our next stop sa Molo Mansion. Okay guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa the famous The Mansions. Ayan. Ayan ang costume dito. Ayan yung The Mansion. Mamaya pasok tayo dyan. So ito yung loob niya. Yung harapan, entrance. Meron ditong parang logbook. Maglalagin. So may mga paninda pala dito sa loob. First time ko lang nakapasok dito eh.
Check natin kung ano pang meron dun sa labas. Yan, mga iba't ibang klase ng bracelets, mga bags, saka mga Filipiniana dresses, may barong. Amo niya mga flavors. Then may ice scramble and but once available today. Okay guys, nandito tayo ngayon sa Happy Endings Creamy and Food Lab. So, nag-order kami ng Batwan flavored ice cream. So, actually yung Batwan kasi in Panay Island or in Panay region, itong Batwan fruit is commonly used in culinary dishes here in Panay Island. More commonly found in or used in kansi, KBL. Saka ginagamit din namin itong kahit sa Aklan, ginagamit namin itong Batwan sa pagluto ng laing or yung gabi or yung tinatawag sa aming butaw. Nilalagyan namin yan ng Batwan as a souring agent. Ginagamit din minsan yan sa pagluto ng mga sinigang na baboy, sinigang na isda, at ginagamit din as a substitute kung wala tayong sampalok or other souring agent. May kakaiba kasing asim yung binibigay ng Batwan. Hindi siya masyadong maasim kagaya ng sampalok. Mild lang talaga katamtaman niya yung asim. Kaya tamang-tama siya pag ginamit sa mga kansi or sa KBL. So, tikman natin lasa guys. May maasim niya. May ano kasi ito may halong parang coffee crumble na may mix na may fusion siya ng Batwan. So medyo asin-asin na may lasang kape. Masarap siya. Yung kuha namin dito is 124 2 scoops. Well, harap na dito sa Molo. Open yata sila every day. Today is Sunday until evening. Not sure lang kung anong oras sila nagsasara dito sa gabi. Okay, ito naman yung nasa tapat ng The Mansion, yung Molo Plaza. Ayan kasi yung The Mansion. Magkatapat lang sila. Philippines 2026. Saka yung Molo Church nila rito. So, National Historic Institute 1992. Meron ditong description ng simbahan ng Molo. Sabi, ito yung unang pinagawa yari sa Tabiok, Pampanga na may bubong na tisa, pinalitan ng pansamantalang simbahang yari sa Nipa ni P. Jose Maria Sichon, 1863. Tara, pasok tayo sa loob. Ay, ang bag. Saka dito sa Breakthrough na restaurant. So ito yung order namin dito guys. Isang Korean bibimbap na 165 pesos per order. Tapos itong pork barbecue. May kasama pinakbet, free soup, at isang kanin is 175 pesos. At additional lang kami ng isang kanin, yung extra rice nila is 35 pesos per cup. So, sulit na. Malaki naman yung servings ng pork barbecue. So, more than 30 minutes na kami dito sa Pasay City. Stranded, naabot na kami ng ulan.
Dito kami ngayon sa may 7-Eleven, nagkakape na lang. Ayan, no, basa ng ulan yung kape ko. May tubig ulan na. Ito yung gamit namin. Ayan. Guys, kumukulog-kulog pa. Ang lakas ng ulan. So, mga 100 kilometers pa yung tatakbuhin sana namin pauwi. Hindi ko alam kung anong oras titila to. So, for the meantime, no choice but to stay here for a while. At sana ay tumigil na yung ulan maya-maya. Good evening, guys! Here we are at Kalibo, Aklan. At pasensya na, hindi na kami nakapag-vlog kanina kasi madilim na nang pauwi kami. Almost 2 hours kaming stranded doon sa Pasig City. Almost 6 o'clock na kami umalis doon. And we arrived here at Kalibo at around 8:45 in the evening. Nako, napakalakas ng ulan. So anyway guys, naging tradisyon na natin na usually after ng ating vlog is sinishare ko sa inyo kung magkano yung usual na nagagastos natin sa ating mga gala. So simulan natin sa almusal. Yung kape na isang black coffee na 10 peso at saka 15 peso na 3-in-1. So 25 pesos yung nagastos namin sa kape. Tapos kumuha kami ng cheeseburger na buy one take one. So 50 pesos yun. Saka napadaan kami sa isang Japanese cake na 15 peso each. Dalawa yung kinuha namin. 30 pesos. So 105 in all yung nagastos namin sa almusal. So when we arrive at the town of Oton, nagpagas uli kami ng 350 pesos at yun yung nagamit namin hanggang umuwi kami ng Kalibo. So pagdating uli namin ng Molo Iloilo, dun sa may The Mansion, napabili kami na-curious kami dun sa Batuan ice cream Batuan flavored ice cream, which is 120 pesos sa 2 scoops. Masarap naman siya guys. At medyo kakaiba kasi sa kami nakakita ng ice cream ng asim-asim, di ba? Saka dumaan kami ng SM City Iloilo for our lunch. Si G kumuha ng kimbab or yung bibimbap na 165 pesos. Well, ako naman, doon ako bumili sa may Breakthrough Restaurant. Merong 2 barbecue, tsaka pinakbet. At kumuha na rin ako ng isang extra rice, which is 35 peso. Umabot lahat ng 210 plus yung kay G na bibimbap na 165 pesos. So, yung nagastos namin sa lunch is 375 pesos. Along the way, dumaan kami ng Saraga, medyo inuhaw. Bumili kami ng tubig, which is 25 pesos each, 50 pesos lahat. Dalawa yung kinuha namin. Then, yun nga, yung na-stranded kami sa may Pasig, na naabot kami ng ulan, napakape kami doon na 37 pesos each naman yung kape nila. So, total ng nagastos namin each, guess what? 1,074. By the way guys, suggestion ko nga pala, pag pupunta kayo ng Aningalan, kailangan pumunta kayo doon ng umaga pa para hindi kayo mabitin. Yung mali lang namin is umakyat kami doon ng mid-afternoon na, kaya ganun, medyo nabitin kami, saka hindi namin naikot lahat yung dapat naming puntahan. Pero guys, promise, pagdating ng summer, babalik kami doon para ipakita sa inyo yung buong ganda ng Aningalan. Well, see you guys and see you again in our next gala. Bye!